Paano mo ipapahayag ang iyong tunay na damdamin kung ikaw ay isang komedyante? Kung ang lahat ay tinuturing nilang biro mula sa iyo. Wala ka na bang karapatang maging seryoso kahit sa isang sandali ng iyong buhay? O talagang kakaiba ka lang dahil ang komedya ay naging kakambal na ng iyong pagkatao sa harap at likod ng kamera? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong naghatid ng saya sa ating mga entablado, lumibang at umaliw sa malulungkot na sandali ng ating buhay. Ngunit nang siya na ang nangangailangan ng kalinga at nalagay sa seryosong sitwasyon, hayon at lalo pang pinagtawanan ng mga umiidolo sa kanya dahil ang lahat sa kanila ay isa lang biro mula sa isang magaling na komedyante. Ang kwento ni Augusto Valdez Pangan, ang alamat ni Mang Kepweng. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Augusto Valdez Pangan sa totoong buhay ay mas nakilala ng lahat sa screen name na Chiquito, pandalawa sa 11 magkakapatid at isinilang noong 12 ng Marso taong 1932. Ang mga Pangan ay tubong apalit sa Pampanga, ngunit lumipat sa San Miguel sa Bulacan bago napadpad sa Maynila. Taong 1939, sa edad na 7 taong gulang, nagsimula na ang batang si Augusto na lumabas sa mga teatro sa Kamaynilaan at sa isang impersonation contest, dito siya nakita ni Lo Salvador Sr. na siyang nakadiskubre sa kanya. Dinala siya ni Lo Salvador at binigyan ng papel sa kanyang sariling pagtatanghal sa Manila Grand Opera House na lalo pang nagpakilala sa kanya sa kabila ng noon ay nasa kasagsagan ng panahon ng digmaan. Sa edad na 13, makinang na ang kanyang pangalan sa mga tao na noon ay tinatawag na siyang Tito Bogista dahil kapag nailawan na siya sa entablado, wala nang makakatapat pa sa angking galing niya sa pagsasayaw ng boogie-woogie na siyang pinakasikat na sayaw ng mga panahong yun. Nagtatanghal siya sa harapan ng napakaraming tao, sa vaudeville, Cloverland Live Theater at sa iba't iba pang tanghalan sa buong Kamaynilaan. Noong siya ay nasa high school pa lamang, gustong-gusto niyang maging doktor o kaya ay isang abogado. Ngunit nang